At alam natin na ang disclosure, public disclosure sa kalusugan ng presidente, nasa saad yan sa saligang batas. Kaya kung ano-ano ngayon ang lumalabas na sa pantaha, mga kaibigan, dahil sa yun ang inaantay ng tao, ng publiko, at hanggang hindi nila naipoproduce o naipapakita sa publiko na malakas pa si Presidente Duterte at meron pa siyang kakayahan na gampanan ang kanyang trabaho para pamunuan ang bansa sa harap, lalo na nitong krisis na pandemic, mga kaibigan, mas lalong higit na dapat ay nalalaman natin na meron tayong presidenteng kaya pang magtrabaho, sapagkat nasa saligang batas yan na kapag wala ng kakayahan o kaya ay merong karamdaman at yung karamdaman niya ay hindi na ho o magiging dahilan na para hindi na niya magampanan ang kanyang sinumpaang trabaho, ang kanyang mandato sa ilalim ng saligang batas, karapatan ng mamamayan na mabati dito, at sila rin, mga kaibigan, ay mandated na ipaalam sa publiko ang tunay na kalagayan. Yun ang batas. Kaya ang mga tao ngayon, patindi ng patindi ang pagdududa at ang pagkabahala ng iba dahil sa hindi nakikita ang presidente. Katunayan may ilang buwan na di ba? Na puro isang linggo lang, once a week lang, kung magpakita si Presidente Duterte, nakarecord pa hanggang sa masara maipasara nila yung ABS-CBN, di ba? Lumalabas siya once a week. Pagkatapos, nagsalita raw ito doon sa Zamboanga, sa harap ng mga sundalo. At tapos naging issue pa nga doon yung pag-splice nila doon sa video, nang banggitin niya yung mga oligarchs. Binabanatan niya sa kanyang speech yung mga oligarchs, tapos dinideny ng palasyo na hindi ABS-CBN daw ang tinutukoy doon. Pagkatapos lumabas ang isang video na hindi edited na video na totoo pala na talagang lumilitaw na may kinalaman ang presidente sa pagkakapasara ng ABS-CBN. Ngayon, ito pag-uusapan natin itong tuloy-tuloy. Kasi very mo yan ano ba tawag dyan? Masyadong delikado ang kalagayan ng bansa kung hindi natin nalalaman ang lagay ng presidente. Mga kaibigan. Kasi ngayon, napapansin ninyo isang beses lang siyang lilitaw noong mga nakaraan. Ang sasabihin lang, ibabalik sa ganito, GCQ. Di ba? Bakit ngayon di ba? Ibabalik sa MECQ o kaya babaguhin, puro Q. Di ba? Yun lang naman ang importante niyang nasasabi. Wala naman siyang nasasabing ito ang gagawin ng pamahalaan upang ang mga mamamayan ay hindi mabahala, di ba? Sa harap ng pandemyang ito. Kung ganun lang sana paraan ng pananalita di ba? Hindi na nga
bulol na nga eh, di ba? Minsan. Patapos nagmumura pa. Ano-ano pa sinasabi, ugasan daw ng gasolina yung face mask. Hindi na yung salita ng matinong tao yun eh. Ni matinong tao ha. Especially kung presidente ka. How much more? Mga kaibigan. Kaya nga sa Japan, yung kanya mga pagmumura, pinandidirihan. Di ba? Lumabas sa television ng mga television commentators sa Japan, niliwanag nilang mabuti. At yung video na pinakikita, kuha dun sa mga video niya. At yung pinakahuli, yung pinandidirihan, yung sinabing hugasan daw, i-disinfect sa gasolina yung mga face mask. At seryoso siya. Inulit niya pa yun, di ba? At ito naman si Boy Finger, inayudahan pa eh. Mga kaibigan, what if he is right? Sabing ganon. Ha? Paano raw kung tama si Presidente? Hindi tama eh. Baka may tama. Kaya take one. May tama namang nasasabi minsan. Sabi lang. Ngayon, yun nga ho, ha? Isipin ninyo, pinagtatawanan. Lumalabas sa television, mga nakaraan, wala, yun lamang huli ha, yun lamang huli na video, yung kulay, parang kulay dark blue, yung t-shirt o itim. Hindi ba yung sinasabi ng abogado rito, bago sila papunta sila ng meeting, yun ang sabi nila eh, di ba? Papunta sa meeting. Nagkabuli-bulilyaso rin yung tape na yun. Bakit? Di papunta, di ba? Nakitang-kita mo yung bagsak yung mata. Namamaga, swollen, di ba? Pagkatapos, pagdating dun sa sinasabing meeting, yun din ang suot niya, pero iba na aura niya. Ano yung magic? Mga kaibigan? O nagpapamakeup ba si Presidente Duterte? Hindi naman, di ba? Mga kaibigan. Baka si Rocco papamakeup. Ngayon, eto ngayon, dahil dyan sa pagkabahala, tumataas ang pagkabahala ng publiko at ang paghihinala. Iyang pagkabahala at paghihinala, lalo-lalo na sa panahon ng krisis, pandemya, yung mismong gobyerno dapat ang tumitiyak eh. Ginagarantiyahan dapat nila. Ipakikita nila, yan ang trabaho nila. Ipakita nila sa taong bayan na hindi dapat mabahala ang publiko sa kalusugan ng presidente. Sila ang may responsibilidad na gumawa niyan eh. Pero binabaliwala yung pagkabahala ng publiko. Lalong madadagdagan ang hinala na teka, bakit hindi pa rin mailabas? Grabe na itong mga salita ng publiko, hindi ba? Ang opinion ng publiko, mga kaibigan. Ngayon, paano yan? Kung totoo, kasi nagsimula lahat ito doon sa isang ambulance jet, di ba? Yung parang ambulansyang jet na inilabas yung litrato, lumabas yung litrato niyan, galing daw ng Singapore yun. Pagkatapos, pumunta ng Davao, bumabaron, at umalis din ng Davao. Doon nagsimula ngayon ng mga spekulasyon na sino ang sasakay nito. Di ba? At para ka makaupa ng ganun jet, napakamahal nun. Ang bilis pala nun. Mga kaibigan, kung kumpara mo sa pangkaraniwang
Sumasakay ka ng aeroplano, punta ka Singapore. Ilang oras ba biyahe dyan? Mga, 2 hours? Mga kaibigan? O 1.5 hours? Ganyan? Doon, sandali lang daw yan eh. Baka wala pang minuto lang yata yan eh. Mga kaibigan eh. At napakamahal nun. Siyempre, yung kategorya ng taong pwedeng gumamit nun. Di ba? At pangalawa, mga kaibigan, hindi basta-basta litrato yun. Bakit yun? Hindi nila matukoy ngayon. Hindi sila ngayon makapagyabang. Samantalang, nakwan, hindi makapagyabang na, oy, yung nag-upload ng litrato na yan, didimanda namin yan. May sinabi ba silang ganon? Wala. Mga kaibigan, wala silang sinasabing ganon ngayon. Bakit? Masyadong malalim yung litratong yun. Mga kaibigan, hindi katulad nitong kay Gamboa, may palusot pa na nagparty rin sa Baguio Di ba, may lumabas na mga litrato, ayon sa kanila, February pa daw yung litrato na yun. February pa. Mga kaibigan. Pero may nabalita, di ba, na nagparty sila nitong kamakailan lang, nag-birthday. Mga kaibigan. Pagkatapos pinagbantaan. Yung litratong yan, ididimanda namin yan, yung nag-upload yan. At tigil nyo na yung pag-share niyan kasi may ibang mga tao dyan na kasama rin sa litrato na mga pribadong tao. Yun, mga kaibigan. Dito ba sa jet na ito, natukoy nila? Binanggit man lang nila yan. Yan, pansinin ninyo. Wala sila masabi doon, mga kaibigan. At saka kung hindi totoo yan, sana, any moment, kahit anong oras, anytime of the day, pwede mong maiproduce si Presidente Duterte para hindi nag-aalala ang mga mamamayan, ang publiko, mga kaibigan. Hindi ho ba? Dapat nailabas nila hanggang ngayon wala di ba? Yung talagang live, wala. Yung talagang hindi mapasusubalian. Kunan mo, naglalakad, di ba? Hanggang sa makarating siya, kung uupo siya sa isang lugar, para magsalita at humarap sa publiko. Mga kaibigan. Si Marcos nga nung ganyan challenge din Natatandaan niyo ba? Doon sa mga hindi na nakakaalala, si Marcos noon, napabalita na nagkaroon ng major operation. Mga kaibigan, ilang araw din bago nakasagot ang Malacanang. Pero lumabas si Marcos. Nagano pa nga si Marcos, nag-demonstrate Yung damit niya, itinaas niyang ganun yung barong, itinaas niya. Anong operation sinasabi niyo? Ayan wala naman pinakita niya yung kanyang katawan. Mga kaibigan, pero yung pinakita niyang katawan, hindi din yung operasyon. Hindi niyo siguro natatandaan yun, lalo na yung mga bata ngayong kamote na nakikihalo sa usapan ng mga tungkol sa politika na wala man lang natutunan, di ba, sa nakaraan o nabasa man lang, wala walang pinagugutan basta magsasalita kaya tama yung sa GMRC, di ba, o kaya yung kadalasang sinasabi ng mga matatanda nung maliliit kami ganun hoy, pag may mga nag-uusap siyempre makukulit kami nung araw kahit may kausap minsan nahingi ka ng pera sa nanay mo o kaya may kailangan ka, bigla mo sasabihin palalayasin ka ngayon o kaya sasabihin sa'yo nag-uusap sila, meron ka narinig na alam mo
bigla kang sumabat. Ang kasabihan ng araw, ang turo ng mga magulang, pagka nag-uusap ang matatanda, wag sasabat ang mga bata. Di ba? Huwag kayong sabat na sabat, ha? Ganyan. Itong mga to, ganun. Palibasa, hindi na naituturo ngayon yan. Kaya ang dami magaling ngayon, Sumasabat sa FB, di ba? Mga pangahas. Ang tawag pa diyang isa, pangahas. Mga kaibigan. Kaya, meron pang isang kasabihan nun, may nagsabi, pangaral din to. Di ba, kasama yan sa kagandahang asal, di ba? Yung mga pangaral na mabubuti. Ano sabi? Anak, tatandaan mo, ang batang sinungaling ay hindi tatangkad at uusli ang ngipin. Alam niyo kung sino nagsabi daw? Diosdado Macapagal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga possibility lang. Kasi kawawa naman ang bansa natin, kung mangyayari yan. Sana hari nawa, wag magkatotoo yan. Kasi yung hindi pagdi-disclose public sa public ng tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, walang katiyakan, hindi malaman ng publiko, maraming pwedeng ibunga yan. Lalo na, alam niyo na, yung mga taong sakim sa kapangyarihan, pwedeng mag-isip, di ba? Na ba't pa natin pwedeng may mga senaryo na pwede yung bago ko ibigay sa kanila, bahala na kayo. Ano yan? Bola? Kani-kanino mo lang ipapasa? Hindi naman basketball to, di ba? Buhay ng mamamayan ang nakasalalay dito at bansa natin ang nakasalalay dito. Kaya kailangang masunod yun, di ba? Kung paanong dapat masunod na ipabatid sa publiko ang tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, yung kanyang kalusugan, ganun din yung dapat na masunod. Kasi constitutional yun, constitutional succession din ang dapat na masunod. Mga kaibigan, ipinapaalala lang natin sapagkat marami ang pwedeng mangyari na wala nang pag-asa ang bansa nating makabangon. Di ba? Kung yan ang mangyayari. Kasi may binasa tayo kahapon sa Saligang Batas. Ang sabi, hindi, meron pang isang paraan dyan Kasi ito sinasabi sa Saligang Batas, di ba? Yung mga pamamaraan sa Section 8, in case of death, permanent disability. Ito yung may karamdaman na, wala na. Hindi na pwedeng mag-function. Removal from office. Pangatlo, removal from office. Ang isang nasa batas, na removal from office, impeachment. Pero may nangyari na, 2 beses na, people power. Removal from office din yun, mga kaibigan. Kasi meron pa isa, resignation, di ba? Resignation, death, disability, tsaka removal from office. Pag sinabi mo removal from office, constitutional yung impeachment. Pero may nangyari, people power, mga kaibigan. Di ba? Kasi ang taong bayan
nag-alsa, di ba? Sa panahon ng EDSA tsaka yung dalawang EDSA. So madalit sabi, isang paraan pa rin yun. Pero hindi na mangyayari yun eh. Kasi kung mangyayari yun, mga kaibigan, ba't aantayin pa magkasakit si Presidente Duterte? Sabi ko nga sa inyo, ang pinakaswerte ni Presidente Duterte, walang leader ang oposisyon. Si Vice President Leni Robredo, hindi naman siya Hindi naman siya kilalang leader na sa politika eh. Di ba? Pero, constitutional siya. Duly elected, constituted authority. Mga kaibigan. Kaya, whether you like it or not, sabi nga, pero makikita mo kasi sa simula't simula, parang wala namang ginagawa masama pa si Vice President Leni Robredo from day one. Walang ginawa kundi babuyin, bastusin. May masabi lang si Vice President Leni Robredo kung ano-ano na ang sinasabi laban sa kanya. Hindi normal. Mga kaibigan. Ibig sabihin, meron ng intentional yung ginagawa sa kanya na paraan yun para takutin siya, sirain siya sa mata ng publiko. Pero later on, sinabi ko pa nga nun alam niyo ba na kung inaakala ninyo na nakatutulong yung paninira nyo kay Vice President Leni Robredo, nakakatulong kay Presidente Duterte, nagkakamali kayo. Kayo pa nga ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi alam naman ng tao, wala namang ginawa eh. Tanungin mo sa kanila, anong ginawa? Di ba kung anong kababuyan ng sinasabi labang kay Vice President Leni Robredo? Hindi mo makakain. Sipin mo yan, second highest official of the land yan. Di ba? At anong kasalanan niya? May krimen ba siya? Para gawin sa kanya yun? Wala, mga kaibigan. So, sabi, hindi, meron pa paraan Kudeta. Anong kudeta? Pagka ngayon may nangyaring kudeta, hindi totoong kudeta yun. Yun kudeta me. Di ba merong hold up me? Di ba? Pagka ngayon, sa lagay ngayon, kung halimbawa nga, wala na. Halimbawa lang ito yung mga senaryo. Kasi may nagtatanong hindi ba pwedeng paraan yung kudeta? Naku, pagka ngayon nagkudeta, mga kaibigan, hindi tunay na kudeta yun. Ano yun? Kudetahan yun. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Magpapanggap sila na ikukudeta nila para isalba nila. Diba? Palilitawin nila, nakuha na ang power. Wala na sa kanya ang bola. Pero sino po? Kayo? Bakit? Binoto ba kayo? Power grab yun. Pwedeng inventohin yan pwedeng i-dramatize yung kudeta katulad yung nangyayari ngayon, hindi mo malaman kung dahil nga sa kalagayan na hindi maipaliwanag ni Presidente Duterte, pwedeng ang isipin mo ngayon ano ito power sharing ng junta ito Kita mo, sino-sino umiepal dito, nag-uutos? Kung lumabas man si Presidente Duterte, yun din yung sinasabi ng mga tao niya, yun din sasabihin niya lang. Wala namang kabuluhan. Mga kaibigan. So, yun ang mga posibleng gusto nilang paraan na gawin. O kaya, pagtangkaan ang buhay
ng Vice President para yung sa rule of succession, yung susunod, meron pang Senate President. At alam naman ninyo, yung mga taong yan, pagdating sa kaswapangan sa kapangyarihan, nakita naman ninyo performance nila sa Kongreso, di ba? Oh, yung mga kasali sa rule of succession. Hindi ba? Oh, para lang pinalilitaw daw bali-balita. Ano raw sinasabi? Hindi raw weekly, ano raw, mahina raw bakit? Anong pakialam nyo? Nasa Constitution ba yung week? Dahil sa sinasabi ninyo, dahil sa palagay ninyo mahina si Vice President. Kaya totoo pa yun. Hindi kasali sa batas yun. Ang sinasabi sa batas kung sino yung Vice President, yun ang dapat pumalit sa Presidente. Oh, mga kaibigan, lalo ngayon kaya kailangan nag-iisip kayong mabuti, hindi yung nagsasalita lang yung iba, Oh. Safe na si Presidente Duterte sa kanyang kalagayan sapagkat siya na rin mismo nagsasabi, alin yung military, pinakakain ko ng pera yan di ba? Kaya safe na safe siya Walang pwedeng magtagumpay na anumang pagtatangka laban sa kanya. Mga kaibigan, yun ang swerte niya. Kita mo nga kahit sa pananakop ng China para tayong walang sundalo. Parang security guard ng China yung natin, yung armed forces natin. Security guard pa nila, tsaka yung PNP natin. Mga kaibigan. Di ba? Kahit nakikita nilang mali na ang ginagawa. Meron ba silang, di ba, sumusunod pa rin sila? Sapagkat ang mandato ng AFP, susunod lang kayo sa legal na utos. Ibig sabihin, pag hindi legal, hindi nyo dapat sundin yan. Kaya sino pa man yan. Mga kaibigan, di ba? Posible pang isang senaryo, ganito. Nagbabuying time sila. Hihingi ng kondisyon yan. Sige, at ipihahanda na namin kayo, pero kalimutan nyo na yung mga nadambong dito. Kalimutan nyo na yun. Basta para, ganon. Bate ka muna. Pwede maging senaryo yan. Di ba? Balita, may mga nagpapahatid hangin lilipat naman sila ng, alam nyo naman yung mga baboy di ba? Kung nasa ng labangan, doon yan sasabsab. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nga pala, di ba may nasa ospital ngayon, naka-quarantine, yung sino yun, yung muchacho ni ni Mocha? Hindi, yung pangalan niyan totoo. Hindi yung alias, sino ba yun? Ano ang pangalan niya? Byron? Juan, sandali Byron Cristobal, yun. Nananawagan ulit tayo sa mga medical health workers, doktor, mga nurse. Yung mga pagkatapos takutin, pagbantaan ni Presidente Duterte ay
binaboy naman ito. Ha? Sa kanilang mga kalokohan sa social media, yan. Byron Cristobal. Oh, baka hindi nyo nalalaman, ito yung bumaboy sa inyo. Ha? Nakakumpay yata ngayon ito. Oh, alam nyo na gagawin nyo. Ha? Mga kaibigan, wag nyo masyadong galingan ang paggamot sa kanya. Mga kaibigan, baka masyado yung galingan. Naalala ko tuloy yung nagpagamot sa doktor sabi niya sabi ng doktor, ano problema mo? Sabi ng nagpagamot kasi tuwing alas 8 ng umaga, dumudumi ako. Sabing ganun. Sabi ng doktor, ano problema mo doon? Sabing ganun ang problema ho, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Tuwing gumigising daw siya ng alas 8 ng umaga, abay, tuwing alas 8 daw ng umaga, dumudumi siya. No problema mo niya, sabi ng doktor. Ano problema doon? Ang problema, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Bay, mag-shoot ka ng diaper, damuho ka. Bakit po yung mga senador natin ay walang ginagawang aksyon sa mga maling pagpapatupad ng ating Pangulo? Hindi po ba nila nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino? Bakit hindi po nila pinupuna yung mga ginagawa dito sa bansa natin ng China? Paano? Dalawang bagay lang. Nagkakaroon sila o natatakot sila. Yun Meron pa bang iba? Kayong alam. Siyempre, lahat siya may tinatago. Di ba? O, pagka pumutak sila, siyempre, lalabas ang baho. Di ba? O kaya, hindi sila magkakaroon. Yan yung mga kwan Kaya, huwag tayo magpapaniwala. Basta-basta sa mga yan, ako. Yan lang PhilHealth investigation na yan, diversionary tactic yan. Para mailihis tayo sa mga importanteng issue. Una yung China, di ba? Pangalawa, nasa ng presidente sa problema ng bansa ngayon. Di ba? Ang dami natin problema yung mga nag-iisip naman, yung iba, tandaan nyo yung mga politiko na yan, na ngayon, kala mo kung sino. Pagka nasunod ang saligang batas at hari nawa naman sana, walang mangyari sa presidente, no? Ito'y, kwan lang natin, ina-anticipate lang natin dahil sila rin ang pinagmulan yan di ba? Para ang tao magkaroon ng hinala ngayon, tandaan ninyo, yun at yun ang mangyayari. Doon naman sila magsisip-sip sa susunod na administrasyon kung sakasakali, mga kaibigan. Nandun yan. Pero ngayon kung magsalita, di ba? Akala mo kung mga sino. Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ay pagkakaloob ng sarili ko sa buong kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao.
Against all odds, General Alfredo Lim, chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Para po sa mga nais malaman, bukas bali ngayon ho ito, ilang sandali na lang, Huwebes na kasi, August 20, 1:00 ng hapon, ang labi po ni Mayor Alfredo Lim ay dadalhin sa Manila City Hall. 1:00 po ng hapon, Huwebes. At ayon po sa kanyang anak na si Christy Lim Raimundo, dadalhin po yung abo ni Mayor Lim sa City Hall, at ilalagay po sa bulwagang Antonio Villegas, para kung saan ay yung mga followers ni Mayor Lim na hindi siya na dalaw doon sa kanilang bahay sa Tondo, ay doon pwedeng masilayan o mapuntahan hanggang 5:00 lang ng hapon. 1:00 hanggang 5:00 lang. Dahil pag sapit ng 5:00 ay dadalhin naman yung kanyang abo doon sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. At doon muli magkakaroon ng wake hanggang sa
maitakda ang petsa ng paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Ang paalala lang po ay magsuot ng face mask yung mga pupunta sa City Hall bukas ng 1:00 ng hapon hanggang 5:00. Kailangan mandatory yung pagsusuot ng face mask at face shields. At i-observe din siyempre yung physical distancing. Yung wala ho nun ay hindi ho makakapasok, mga kaibigan. Sa bulwagan na Antonio Villegas, mga kaibigan. Pinapaalam lang ho namin sa inyo. Batiin ko na lang muna itong ating mga katropa, sina Arlene Monbarria sa Amsterdam, sa Italy si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge, sa Tokyo Japan Jorge Beichong, si Susana de los Santos, Ella Samson Albiar, Yula Sotelo, June Di Valencia, June Gases sa Guam, original vocalist ng dating Abracadabra. Walden Kihan Berry at ang pamilya na puro musician. Sino pa ba? Si Kaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si Kamaita Basilio sa United Kingdom, si Pris Joe Lapis ng Los Baños, Laguna, Concepcion Ison Chulbo, siyempre si Ledge Chulbo, binabati natin. Si Philip Flores Garcia from Guam. Si Richard Galliano, Loida Haruda from Hong Kong, Sher Pasqua, Joseph Lozano, Greg Belus Jr., Odab Yukirbo, Edna Chico Pantanilla from Malabon City, Lucita Din Goyena, Maria Cruz, Virgil Garcia, Marvin Victoria, Oswald Cortez Santos Jr., Ronaldo Saluta, Lauro I. Labadnoy, Victor Dalit, Retirva Inventado Jerry, si Mercy Destura, Leonard Sunga, and Carmen Reyes, Jem B. Mangahas, Violeta Calma Bandian, Uy Dor, Edwin Angara from Perth, Western Australia, Green Guevara, Efren Ramos Abarrientos. Idol ko si Bobby Gomez at ang kanya may bahay si Noemi, bandang The Brothers Unlimited. Fidel Nicolas ng Bulacan, Arnold Santos Boiting, Hagedorn Biyahe, Gerard Bugarin, Norma Samson, Victor Sabino ng Pampanga, Kit D. Cruz ng Norzagaray, Bulacan, Boy Buluran. Di ba si Boy Buluran yung isinapelikula buhay? Pulis yan Veteranong pulis yan sa Manila Police. Antigong Manila Police yan. Ed B. Guevara, Francis Juliano watching from Santiago City, Karene Ho ng Malolos, Bulacan, Cory ng Quezon City, at ang mga viewers natin sa Wellington, New Zealand, Benjamin Anisiete Bautista from Daly City, California,
Arnel Vergara from Sydney, Australia, Francis at Angie Mangahas ng Australia, Nesto Reformina, Bonnie L. ng Hamilton, Ontario, Canada, Edgar Dicar ng Jensan, Edwub A. Jelicame, Antonio Cabral, Jason Badana, Luz Bimin Romana at Teo Arfaxad DM at Glandi Romero DM ng Canada. Dito tayo pumunta. Adonis Bonghanoy, Reddy San Miguel, Shirley Semeniano, Noel Bernal, and Virgilio Alfonso, Romy Pascual ng Las Vegas, Joey Regalado ng Los Angeles, Elizabeth Amante at Glenn Diolazo. Nakalimutan natin si Rambo, yung kahapon na yung kanya may bahay, binabati natin sa Las Vegas, Rambo Abinido. Bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagain, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Magandang Yumaga! aking ko'y Hari Roque! Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas dito sa bayan.